Hey guys, welcome to my channel. Join me as I explore castles, cultures, and cuisines across Europe, one country at a time. Let the adventure begin. Hey guys, for today's video, magsuswimming tayo sa Switzerland. How's that? So, bago tayo mag-swimming and pumunta rin sa lake. So, yung lake na yon, yun yung lake kung saan sinut yung isang scene ni Captain Lee sa Crash Landing on You. So, dun tayo mismo maliligo. Biruin mo, pumunta tayo ng Switzerland para maligo. Tingnan natin kung gaano kalamig yung tubig. But before that, mag-i-give muna tayo. Alam nyo ba, dito sa Switzerland, may isang napakagandang lake na parang painting sa ganda, ang Lake Brienz. Fun fact, ang lake na to ay kilala sa turquoise blue na kulay ng tubig. At alam nyo kung bakit? Dahil galing to sa glacial waters na may kasamang fine rock particles na tinatawag na glacial floor. Kaya kahit parang malamig na malamig, super linis at crystal clear. At guess what? Kahit na nasa gitna ka ng Alps, safe pa rin lumangoy dito. Summer season ang best time kasi umaabot hanggang 20 degrees Celsius ang tubig. Pero syempre, kung sanay ka sa tropical weather like me, baka malamig pa rin para sa'yo to. Ito pa ang isang trivia. May depth na mahigit 260 meters ang Lake Brienz. Imagine, super lalim pero ang paligid niya ay puro breathtaking views. So yung swimming area dito is actually parang 5 minutes or less than 5 minutes walk lang from our hotel. Kasi katapat na namin mismo yung lake eh. Pero yung mismong swimming area actually is doon sa kabilang side. Yun yung parang pang mga beginners, may mga bata and all. Sa likod kasi may isang swimming area doon pero parang sa mga marunong talaga mag-swimming doon kasi super lalim daw nung lake. Like sabi nung taga-hotel, yung receptionist doon, sabi niya, last week daw may namatay mag-ama. So yung bata kasi doon naligo sa kabila. So nalaglag siya ron sa parang kahoy. And yung daddy niya, he tried actually to save the kid. Pero dalawa silang namatay. So that's very unfortunate. So binalaan niya kami na pagpipili daw ng swimming area, doon daw sa may kabilang side. Para mas safe at saka para may mababaw na area. So yun guys, nakarating na tayo dito sa swimming area. Yes, actually makikita mo yung mababaw lang na part. Yung medyo parang may brown. Tapos ang ganda doon. Parang may pavement at ginawa nila ng parang I don't know, may mga bato-bato or something. So yeah, and may slide pa dito. May pa-slide oh. Pa-slide ka, tapos diretso ka doon talon. Pero kung gusto mong mag-jump doon, pwede din naman. Meron din doon jumping area. And may parang pwede kang mag-sunbathing doon sa part na yon. May mga naliligo ron actually. Let's go. So ito yung kanilang swimming area. Meron ditong public shower. So pwede kayo mag-shower dito and pwede rin kayo mag-picnic. It's really nice here. Let's go swim. Dito na tayo guys. Super lamig ng tubig pero makakatulong to para mawala yung mga sakit ng katawan. Totoo yon. Ligo na tayo. Oh my goodness, ang lamig na ng tubig. Uy, madulas. Madulas dito. Lulubog ko na yung sarili ko. Oh, ang lamig. Let's swim.
nakakatanggal talaga to ng sakit sa katawan, guys. So, diba sa mga gym, meron silang mga cold plunge. So, ito yung organic na cold plunge na pwede nyo gawin sa Switzerland. Yung tubig na to is actually galing sa mga bundok. So, sa mga snow area, sa mga bundok na may mga snow, so yung mga natutunaw na yellow, dito yon sa lake bumabaksak. Kaya naman, perfect to. Pantanggal ng sakit sa katawan, lalo pat masakit yung paa ko. Oh. Gusto kong pumunta ron, kaso hindi ako marunong lumangoy. Hindi tayo pwedeng pumunta ron, malalim. Hindi ako makakapunta dyan. I don't know how to swim. Andun siya, oh. Hindi mo nakapunta, walang salbabida. So, isa sa pwede nyong dalahin siguro dito is life vest. So, sa bag nyo, pag magsuswimming kayo, maglagay na rin kayo ng life vest para in case anywhere you go around the Europe, pag may mga swimming area at hindi kayo marunong mag-swim, ready kayo, diba? So you can go, let's say for example there, magandang mag-picture doon for Instagram. Pwede rin kayang inumin yung tubig dito. Kasi yung mga iniinom naming gripo galing din naman dun sa mountain. Galing to sa mountain. May flavor na yung tubig. Lasa ng orange. Kain muna tayo, guys. Meron tayong salad. And meron tayong brioche. Hindi pwedeng mawala ang beer. Lagay ko muna, kababad ko yaka muna doon para lumamig siya, no? Bababad ko ba yun? Okay na yan. Yung, of course, isa sa mga remembrance ko dito sa Switzerland, ang kanilang Swiss knife. Diba? So, yung Swiss knife na to is actually very helpful sa mga nagka-camping. Kasi maraming campsite dito eh. So siguro isa to sa mga consider nilang ma-invent dito sa Switzerland. Kasi pwede kang maghiwa. Yung nabili ko actually is may kasama na siyang tinidor and may kasama na siyang kutsara for the camping.
para sa mga next trip natin. So, meron siyang kutsilyo, meron siyang ang iksi ng kuko ko, hindi ko mabuksan. Ay, naghihiwalay din pala ata to. Yes, naghihiwalay siya guys, katulad nung sa friend ko. Hindi ko lang siya in-explore. You know, Ganda. kagabi nahirapan akong kumain, binabalagtad ko pa yung kutsara sa tinidor. Pwede rin naman pala siyang mapaghiwalayin. Ang galing. Ang galing. Oh my goodness. Oh, tapos spray pambukas ng tanchan. Hindi ko wala akong kuko today. Basta may pangbukas ng tanchan. Tsaka may panghiwa. So, ang galing ng cute. Bumili rin tayo ng chicken, roasted chicken. Half chicken to. Madami-dami to. Thank you for watching today's video. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you on our next trip. Ciao. Hey, let's go!